Okay, sa mapagpalang araw po sa lahat at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Troll. Ang sabi niya, magandang tanghali maestro, okay lang ba na pag-practice firing ko gawin ko ang panghuling bala ay ilagay ko snap cap bullet para di na mag-open chamber ang baril ko. Salamat sa iyong magiging tugon. Okay, bibigyan natin ng katugunan yan. At bago natin sagutin yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like na ating mga videos dahil nakakatulong yan para lalong lumaganap ang ating YouTube channel para dumami pa ang ating subscribers. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating revenues, nakakadagdag yan sa ating revenues at yan ay nakakatulong sa ating 6 na estudyante na mga beneficiaries dahil ang kinikita ng ating YouTube channel ay nakalaan sa mga anak, 6 na anak na single parent natin tinutulungan upang magkaroon ng allowance sa kanilang pagpasok sa paaralan. At lalo tigit maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yung mga pinadala ninyo dyan ay nakatulong sa ating mga bata na magkaroon ng pambaon. At ganoon din maraming salamat kay Noli Peace America na nagpadala sa ating premiere videos na nakatulong naman yan na ibinili natin ng eyeglasses na isang bata at saka school supplies ng 6 natin mga estudyante. So maraming salamat sa inyo, gayon din kay Jubil Platon. At ang Panginoon ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Sana marami pa ang tumulong sa ating adikain na mapag-aral ang mga bata na less fortunate. Okay, at shout out nga pala doon sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Kung kayo ay magawi sa bayan namin, pasyalan ninyo yung aming bagong negosyo dyan, ang Papa Burger, at mapapaburger kayo sa sarap. Matatagpuan po yan sa Albarci Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Yan pong kinatatayuan yan ay dati kong machine shop. Okay, kaya yung aking busong anak ay nag-franchise ng Papa Burger at andyan yung bago niyang negosyo. Pamumuno ng aking busong anak na si Elmer Jr. Okay, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din kay Lasak Hunter na nakapasyal na siya dyan. Okay, so doon sa katanungan ni simple lang naman itong tanong na ito eh. Magandang tanghali, maestro. Okay lang ba na pag-practice ng firing ko ay gawin ko ang panghuling bala ay ilagay ko snap cap bullet para hindi na mag-open chamber ang baril ko? Salamat sa inyong magiging tugon. Okay, wala namang masama doon, pero for safety purposes, sa safety, pang safety lang. Hindi naman makakasira ng baril yun. Pero kung ang pag-uusapan natin ay safety, ay hindi ko ina-advise yan. Alam niyo kung bakit. May kasabihan nga tayo na hiwalay ang puti sa dikulay. Kasi, baka tayo ay magkamali. Okay, may mga bala na hindi pumuputok. Marami kami niyan dito, kahit pa mga bagong bala, hindi pumuputok. May tama ng primer, Yung iba naman, sa unang kalabit, hindi puputok. Pero pag kinalabit mo ulit, puputok. Ay, paano kung mga double action yung mga baril ninyo? Akala ninyo, baka mapagkamalaan ninyo na snap cap pa rin yun, kaya hindi pumutok. Ay, live bullet yun. So, ito ay parang safety lang. Hindi naman masama na gawin ninyo, pero for safety purposes. Alam niyo ang tao minsan ay parang namamalik mata. Akala natin ay snap cap yun, pero live bullet pala yun, ay mahirap na. Okay, baka kasi ganito yan. Pag ako ay nagda-dry fire, number 1 rule ko sa sarili ko, wala ni isa mang live bullet. Mahirap na eh. Baka akala natin, alam niyo yung akala, maraming nagkakamali, maraming namamatay sa akala.
Si Tarzan akala ay bagin, yung pala ay sawang bitin. Doon tayo madadali. So, for safety purposes lamang yung sa akin na wag ninyong ihalo sa inyong mga live bullet yung inyong snap cap o mga dummy bullet. Dapat yan ay nakaseparate. Gagamitin lamang natin yan pagka kailangan nating mag-dry fire. Yun lamang po ang purpose. Kaya ginawa ang mga dummy bullet o snap cap ay para yan sa pagda-dry fire. Hindi po yan hinahalo sa mga... Ito, opinion ko ito. Kasi, ang baril, once na ikaw ay makadisgrasya, mahirap nang ibalik. Baril yan Baril yan. Paano kung napagkamalaan natin yung live bullet na snap cap dahil nakahalo yun dun? Halimbawa, nagpa-practice tayo. Halimbawa, tayo ay nagpa-practice. Ang nangyari, mayroong bala na hindi pumutok. So, akala natin, snap cap na yun. Paano kung double action yung ating mga baril? Kinalabit uli natin. Nakalabit uli natin. May mga baril na double action. So, ganun yun. O di kaya, hindi na pumutok. Defective bullet pala yun. Sa akala natin ay live bullet, baka maging reckless na tayo. So, for ano yan, ang sa akin lang ay for safety purposes lang. Huwag ninyong ihalo ang inyong mga snap cap sa inyong mga bala. Ang pagkakamali minsan ay, ang aksidente ay hindi natin inaasahan. At ang pagkakamali ay ang isang pagkakamali ay hindi na natin maitutuwid pa kung minsan. Lalo't buhay ang naging kapalit nung isa nating pagkakamali. Ang kikita ninyo ang kung ano ninyo ang gun safety rule. Isang gun safety rule lang na yun pasado ka na dun Yung do not point the muzzle of your gun to anything you do not wish to destroy. Pasado ka na dun Pero dinagdagan pa, ginawa pang 4. Do not put your trigger finger inside the trigger guard unless you are ready to shoot. O dinagdagan pa. O ginawa pang be sure to your target. Ginawa pang 4 Safe na yun Safe na yun. Pero isa lang dun Isa lang dun. When you hold your gun, do not put your trigger finger. Isa lang dun ay safe na yan. Ginawa pang 4 So, sobrang kasi safe yan. Nagtataka nga ako sabi nga nung isa kong tinuruan, sir, chinik ko na yung baril ko Always think that the gun is loaded. Chinik ko na nga, ko pa na loaded yun. Para na tayo mga loko-loko niyan. Chinik mo na nga bakit ka mo ganun? Safety yun baka kasi iniisip mo na walang bala yan Iniisip mo na walang bala yan may bala pala. Isipin mo na laging may bala yan para mas lalong maingat ka. Kasi pag inisip mong laging may bala yung baril mo, mas maingat ka. Pero pag sabi, wala ng bala yan. Mawawala na yung pag-iingat mo. So, ganun ang safety sa baril. Talagang pagdating sa baril, ang safety lagi ang inyong isipin. Huwag yung kamukha niya na halo-halo yung bala ninyo, may kahalo na snap cap. Minsan nagbabala tayo, hindi na natin tinitinan nga Kung dampo tayo nakahalo na pala dun. Huwag na natin ihalo. Baka mamaya ito mga bala ito snap cap. Baka akala natin pagdampot natin scap na ito yung siyempre unang ibabala natin snap cap. Nasasanay na tayo. Hindi natin malaman. Hindi pala yung ang naibala pala natin na hindi snap cap. Hindi pala dami bullet yung ating unang naibala dahil yun ang panghuli natin putok Baka tayo magkamali.
So, dubling ingat po tayo pagdating sa baril. Hindi ko pagdating sa safety, ang mga firearms instructor ay talagang sobra safety. Meron nga ako napanood sa sa YouTube. Ilang beses niyang ginanon yung baril, oh. Ilang beses niyang nirak yung baril. Ay pag sabi na ay hammer down ay pumutok pa. Pumantakin ninyo yun. Ay kung hindi double safe yung ating standard, sa edi kung hindi wala tayong command na hammer down. Bakit pa natin i-hammer down yan? Ilang beses nang inirak yan. Oh, dapat nga may visual pa eh. Dapat may visual pa. So, ganun ka-safety ang baril. Oh. Meron ding meron ding nag-holster, pumutok. Oh, ganun, dapat tayo isipin lagi natin pag hawak ng baril ay dapat lagi tayong safe. Huwag natin haluan yung ating mga live bullet ng mga dummy bullet o ng mga lagi naka-separate yan. Iba lagi ang kukunin mo lang yan pagka yung kailangan mo nang gamitin. Kasi may purpose yan eh. Kaya hindi man yan inahalo sa Kaya hindi inahalo yan sa mga live bullet eh. Yan ay para sa akin. Kasi, once na tayo ay magkamali at once na tayo ay naka-aksidente o ma-aksidente tayo, baka babay na, baka kwento na lang tayo. Yung sinasabi palagi, baka tayo maging kwento na lang tayo. So, ang pag-iingat pagdating sa baril ay hindi lamang 10 beses, gawin ninyo 100 beses. Hindi ko yan, talaga hindi ko i-advise yan. At hindi ko ginagawa yan. Pag ako ay gumagawa ng baril o gusto kong wala akong live bullet sa aking harapan. Puro nakatago yan. Kahit pa yan ay sabihin mo mga lumambala na, hindi ako naglalagay. At hindi ako nagsusukat ng basta-basta ng bala sa Kasi nga, once na tayo awa naman ng Diyos, sa tagal ko nang mahawak ng baril, wala pa akong accidental fire na nangyayari sa buhay ko. Araw-araw na hawak ko ay bala at baril. Wala pa akong nangyayari dito na accidental fire. Sa totoo lang dito sa aking sa tagal ko na dito. Kasi nga, sobrang maingat ako pagdating sa mga baril. So, yun lamang ang pinupunto ko. Hindi masama yun. Kung totoo hindi makakasira, ay ang ko doon niya yung aksidente lamang. Yun lamang aksidente ang ko doon. Dahil minsan nagkakamali tayo, tao tayo, napagkamalaan natin yung live bullet o napagkamalaan natin na tama na yun. So minsan kasi, pagkapalagian na natin ginagawa, lalo tayo nagiging careless. Sa una, maingat tayo sa una. Maingat tayo sa una. Kasi alam natin maingat tayo. Bandang huli tira lang tayong tiro dahil kung kailan pa yung mga professional pang ang nadadali. Dahil nagiging careless na yan Kumbaga, akala nila sanay na sila ganun. Once na tayo ma-aksidente, goodbye na, bye-bye na. Baka tayo pinagkukwentuhan na lamang. So yun lamang ang gusto kong iparating sa inyo na hindi ko sinasang-ayunan na inyong gawin yun bilang isang firearms instructor ninyo. At yung dubling ingat lamang ang aking gusto kong iparating sa inyo. Although hindi naman masama yun, hindi makakasira ng baril. Kumbaga parang pinoproteksyonan mo yung baril pero yung safety ay minsan ang puntos ko dito iniingatan mo yung baril pero yung safety naman ay nalalagay sa alanganin. Tama yun yung para hindi na mag-open chamber. Kasi nga nagturo ako sa inyo na, 'di ba, yung mga Glock dapat ay paglalagay ng wag nang ibagsak na ganun. Igaganon na lang sa mga Glock, ganun. Pag safety, pag dry fire. Nagturo ako kayo para at wag na ninyong intayin na mag-open chamber ito. Pagka wala ng bala, wag na ninyong intayin na ganyan kasi nga nasisira ito.
So, pinoproteksyon ninyo ang inyong baril. Pero, ayaw ninyong magganyan, kaya maglalagay kayo ng ng dami bulit. Siyempre, pag dami bulit na yung pumasok doon, pag kinalabit mo, dami bulit na yan. Ay, paano kung yun ay defective bullet? Tapos ay hindi ninyo na kinalabit ulit ninyo. So, mapapagkamalan, baka magkamali. Ang sa akin lang ay baka magkamali. So, pinoproteksyon ninyo yung baril nyo para hindi masira, ay baka mas lalong malaki ang maging kapalit ng inyong pagpoproteksyon sa inyong baril. Kasi baka yung pagtuturo ko sa inyo na dapat hindi na mag-open chamber, ay mas mabuti pa na puro live bullet yan, na alam ninyo na lahat yan ay live, kisa doon sa meron kayong isa na hindi live yan, merong isang hindi live, baka sa yung inyong pag-iisip ay mawala doon sa doon sa inyong gustong mangyari. Yun ang sa akin doon. So, mas mabuti pang alam ninyo na lahat ay live yan. Huwag na ninyong ubusin yung bala ninyo, matuto na lang kayo magbilang. O di, release magazine kayo mag-unload. Huwag na yung magbaka sakali kayo na, ay baka yan ay live, baka yan ay snap cap, baka yan ay Huwag na yung baka-baka. Siguraduhin na ninyo na puro live yan. At pag alam ninyo na puro live yan, hindi alam ninyo. Wala na kayong pag-iingatan. Wala na kayong isipin na baka yan ay live, baka yan ay hindi ganun, baka yan ay snap cap, baka yan ay live. Mahirap yung ganun. Mas maganda pa yung puro live yan. At alam na ninyo ang pag-iingat ninyo ay alam na ninyo. Kung yan naman ay snap cap, hindi alam na din ninyo na snap cap lang talaga, walang halong yan. Hindi yung mamimili pa kayo. May alanganin pa kayo, snap cap o hindi. Live o snap cap. Baka may ganun pa so wala na kayong pagpipilian, live kung live. Okay lamang sa akin. Sana naunawaan ninyo yung aking ibig sabihin. At gusto ko lamang tayo ay laging ligtas sa paghawak ng mga baril. God bless us all. Thank you very much.